Ilan ko ba nakuha ang cashback ko at ano ba ang dapat mong gawin kung hindi mo to ma-receive? Tara, alamin natin. Alam nyo naman noong last January 29, 2025, nag-full payment ako dito sa aking G-Loan. Kung titingnan ninyo, meron pa akong isang payment na dapat bayaran, which is March 5, 2025. Kung mapapansin nyo rin, meron ako ditong interest na 78 pesos and 35 centavos. Kung ang sabi ni GCash, pag nag-full payment kayo dito sa G-Loan ay magkakaroon kayo ng cashback. Ang cashback na yon ay galing sa mga interest ninyo. So ito nga, binayaran ko na ng buo yung G-Loan ko. Tapos ayan nga, naging okay na siya. Pero dito, kung mapapansin ninyo, wala kayong mababasa dito sa receipt, kailan at kung may makukuha ba talaga kayong cashback dito sa G-Loan. Kaya hinayaan ko na lang muna. Ito nga, February 12, text sa akin si GCash na adjusted daw yung wallet ko, nagkakahalaga ng 78 pesos and 35 centavos. Kung naisip ko, baka ito na yung cashback, kaya dali-dali kong tinignan yung GCash wallet ko. Tapos ayun nga, laman talaga siya. January 29, 2025, ako nag-full payment. February 12, 2025, nakuha ko na siya, which is exactly 14 days. Tatandaan ninyo, kung sakaling nag-full payment kayo, mag-aantay pa kayo ng 14 business days para ma-receive yung cashback ninyo at makredited sa inyong GCash wallet. Ngayon, let's say na kayo hindi nyo na-receive yung cashback ninyo, kung nag-full payment kayo sa G-Loan, ano ang dapat nyong gawin? Dapat binayaran nyo ng buo ang G-Loan ninyo bago ang inyong last due date. Ito kagaya sa akin, last due date ko pa is March 5, 2025. Pero nagbayad na ako January 29 pa lang. So halos 1 month din ako advance ng bayad. Pasok pa siguro yung cashback ni G-Loan kahit ilang days na lang kayo magbayad bago ang due date ninyo. Pero kung sa mismong due date kayo magbabayad ay hindi na yung pwede. Wala talaga kayong cashback na makukuha. Kaya dapat mag-full payment kayo bago ang inyong last due date. Next naman ay i-check ninyo kung may na-receive kayong text galing sa GCash. So, syempre, dahil nga naka-receive kayo ng confirmation text galing sa GCash, ay sure na yan na naka-receive na kayo ng inyong cashback. Kaya hanggat wala pa kayo nare-receive na ganyan, ay wala pa talaga yon. Hindi pa nila nababalik yung cashback sa inyo. So, next naman ay i-check ninyo ang inyong transaction history. So, kapag chinek nyo kasi yung transaction history nyo, ito yung makikita no doon. Rate adjustment. Tapos kapag clinic nyo yon is ganito yung lalabas. Nakalagay yung amount tsaka yung date. Kasing nakalagay dito na cashback na word, medyo malilito kayo. Kaya dapat checkin yung maigi. So, paano naman kapag chinek mo na talaga lahat ng sinabi ko kanina, pero wala ka naman talagang na-receive? Ano ang dapat mong gawin? So, i-open natin ang ating GCash account, tapos i-click natin itong profile. Tapos, scroll lang tayo. Sa may pinakababa is makikita natin itong help. Need nating i-click yan. Tapos, mapupunta na tayo dito. Ang need naman i-click natin dito, itong yung nasa pinakababa, itong chat with Gigi. Itong si Gigi is yung virtual assistant ng GCash. So, tinype ko na nga yung I didn't receive my cashback in G-Loan. Tandaan ninyo ang mga sagot dito, automatic ang reply. Ito yung customer service mismo ni GCash. Nga tinype ko na may lumabas dito na I haven't received my cashback in G-Loan, kaya yun yung clinic ko. Tapos ayan, sunod-sunod na nga nag-reply. Automatic nga ito magre-reply. Mga sinabi niya dito is yung mga pinaliwanag ko rin kanina. Ayan, may choices nga daw. Kailan nga ba akong nag-full payment ng aking loan? Kaya pinili ko yung January 29. Kasi nga meron ditong date picker. Tapos yan, kinonfirm ko lang. Tapos yung next na naging tanong niya naman, kung magkano yung loan amount na binayaran ko. So, dapat ito alam ninyo. So, ang nilagay ko dito ay 1.6 kasi nga yun lang yung natatandaan ko, so estimated lang to. Pero dapat pala ang nilagay ko dito ay 1,680. So ito na, meron na tayong ticket. So ito yung purpose natin kung bakit tayo nag-chat kay Gigi. Na kung magdadirect tayo magsasubmit ng ticket sa choices ng G-Loan yung tungkol sa cashback niya. Kaya dapat ang gawin muna natin is mag-chat kay Gigi para siya ang mag-submit ng ticket sa atin. Ayan, i-review nga daw ng agent yung ticket natin. After 1 to 2 days, may tatawag sa inyo na customer service galing sa GCash at tatanungin ka tungkol sa iyong G-Loan. Kaya kayo, kung may pera naman kayo or may extra na kayo pambayad, mas magandang magbayad na kayo dito sa G-Loan. Kung iisipin ninyo, halimbawa, sa loob ng 9 months, meron kayong 100 kada buwan na interest. Tapos dahil nga may pera na kayo, i-advance payment nyo na yung 8 months pang natitira.
Imagine kung gaano kalaki yung cashback na pwede niyong makuha. Patak din siya ng 800 pesos. Diba sobrang laking cashback nun? Kung talagang meron kayong extra, mas maganda talaga na mag full payment na kayo. Pero wag niyo aasahan agad-agad na makakapag-reloan kayo kasi nga hindi ganun yung sistema ni G-Loan. Pa-full payment niyo is mag-aantay pa kayo for evaluation. Doon nyo palang malalaman kung makakapag-reloan ba kayo, kung tumaas ba or bumaba yung credit limit ninyo sa inyong G-Loan. So walang nakakaalam dahil nga tanging si G-Loan lang nakakaalam nun. Dapat talaga maganda yung record ninyo dito sa G-Loan para makakapag-reloan kayo. Karamihan kasi kapag nag-full payment dito sa G-Loan, ine-expect na nila agad na makakapag-reloan sila agad-agad. Which is hindi nga ganon. Question kayo na hindi ko agad masagot, hindi kayong mag-comment dito. Kayo agad mag-chat sa akin or mag-PM sa akin kasi minsan natatabunan yun kaya hindi ko agad napapansin. Lang kayo sa mga videos ko rito at panigurado mapapansin ko yan. Pa-like na rin or follow. Yun nga no, sana may natutunan kayo sa panonood. Thank you for watching. Bye!